Magkano ang bentahan ng purified water? Ang sagot ko dyan, kung magkano ang bentahan, magkano ba ang worth mo? Magkano ba ang value mo as a seller? Kasi kapag nagbenta ka, it also depends on your value. Although, dito sa atin, meron tayong mga association na tinatawag dito sa mga water station association. Ang usually na ginagawa nila is 25 pesos kapag may association. Pero sa totoo lang, always depend on your service. Kasi, for example, tinaas mo yung kalidad ng serbisyo mo. Mabilis ang service mo, maganda yung quality ng machine mo, maganda yung capacity ng yung service na ginagawa mo sa mga customer mo. Ang tanong, worth it pa ba yun sa 25 pesos? Di syempre, pwede mo itaas ang value nun o yung service mo. Kaya ang tanong, water station is a services. Okay? Ibig sabihin, it's depend on the person kung magkano ang gusto mo. Kasi ganito lang yan eh. Magbabanggit tayo ng brand, no? Not promoting, pero magbabanggit tayo ng brand para at least maintindihan ninyo. Bakit ang Wilkins kaya nang magbenta ng 150 pesos per bottle? Kasi nga, yun yung gusto nila eh. Yun yung value nila eh. Pero sa totoo lang, parehas lang namang tubig yan. Parehas lang naman po kayo ng quality ng tubig. Kasi nga, yun yung value nila. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, as seller, magkano ba ang value mo? Di ba? Hindi ko mo, ay, sa kapitbahay ko, 25 pesos eh. Gayahin ko na lang yan, 25 pesos. Yes, you can do it. You can do, pwede mong kopyahin magkano ang presyo. But ang palagi kong tanong, yung service mo ba parehas lang sa kanila? So sa amin dito sa Watermax, sabi nga nila, ay, si Sir Alfred, medyo, yung presyo niyan, medyo tama lang. Hindi masyadong mababa, pero andito lang sa gitna. Kasi alam ko yun yung value ng service namin eh. Ayun yung value ng aming ibibigay sa iyo yung serbisyo. Kaya hindi natin pwedeng ipantay kasi magkakaiba. Wilskin kasi, ini-endorse kasi ng mga celebrity kaya mahal po. Isa yun. Di ba? Paano sila makakapagbayad ng celebrity? Paano sila makakapagbayad kay Ding Dong Dantes, kay Marian Rivera? Di ba? Sila yung nagpo-promote yan eh. Kung ang presyo nila 25 pesos, di ba? hindi kakayanin. Di ba? Sa negosyo natin, ang importante, yung worth ng trabaho mo. For example, yung machine ko, bakit hindi ko binabargain? Kasi this is my art. This is my piece of art na hindi ko pwedeng ibigay sa'yo na barato, na mura. Kasi nga, art ko to eh. Okay? Technology ko to, device ko to, na pinagpapagura namin, na hindi basta-basta rin po. Kaya that's why, iba po ang presyo niyan. So, depende sa'yo yun. Dito sa amin sa Calamba, Laguna, may nagbibigay 18 pesos per galon sa tindi ng kompetensya. So, ayun, yun yung worth nila eh. Pero ako, I will not sell my product ng ganon. Kasi ako, eto, sa lahat ng water station dito sa paligid ko, yung water station ko, 35 pesos. Hindi ako nagbagsak ng presyo. Pero silang lahat, ang presyo nila, 25. Yung iba pa nga, 10 piso. Yun lang yung worth nila eh. Ngayon, ganito yan. Ano nga asahan mong good service sa 10 piso? Ano nga asahan mong good quality na tubig sa halagang 15? Sa halagang 18 pesos, di ba? Anong klaseng serbisyo gusto mo dyan? Kaya bang magpasahod ng maayos sa delivery boy yan? Kaya bang magpasahod ng maayos na refiller yan? Kung 18 pesos lang yan, di ba? Medyo magduda ka na. Expect mo, baka mamaya uhugin pa yung nag-refill dyan sa tubigan mo. Kagaya ganyan yan. Tapos, sisinga-singa, kagaya ko, singa ng singa. Alam mo yun? O, di ba? Siyempre, hindi na kaya magbayad ng aircon yan. Hindi na kayang magbigay ng good quality service yan kasi bagsak presyo eh. Ano na-expect mo, di ba? You get what you pay for. Siyempre, nag-4 ang quality ng tubig, nag-4 ang hygiene, nag-4 ang paghuhugas, di ba? To, sample, 18 pesos, sabi nga nila, 18 pesos yun sa inyo. 15 pesos nga yung iba. Ngayon, ang tanong, siyempre, dahil mura, anong mangyayari? Maraming bibili. Di ba? Eh dahil maraming bumili, ano mangyayari? Eh di ang pangit ng serbisyo, delay ang deliver, pangit ang paghuhugas, di ba? Paano mo hugasan lahat yun? Sabay-sabay, eh, ang dami pong nag-order dyan, di ba? Mag-order ka sa umaga, dadating yan, gabi na. Makakatukan, alas 10 ng gabi, tao po, tubig. Di ba? Naka-experience na ba kayo ng ganun? Alas 8, alas 2, nagkapahinga ka na, tapos doon palang darating yung tubig mo. O, di ba? You get what you pay for, di ba? So, tandaan niyo po, eto, hindi ko naman minamalit sa lahat, no? Yung iba kasi, hanahanap yung murang tubig. Pero, pag binigyan ka ng murang tubig, better na lang, ito advice ko sa mga viewers ko, i-check nyo din po yung water station na yun. Kasi, dahil sa mura ng tubig na yan, I don't know kung kaya pa nila yung maintenance. Baka mamaya, hindi nagpapalit ng filter yan. It's really dangerous po, no? Kumbaga na ibagsak mo yung presyo ng tubig just to get the customer. Yeah, I don't encourage you to do that. Kasi bukod sa tatagal lang ROI mo, mapapagod ka lang. At pag napagod ka, magkukwit ka na sa negosyo, di ba?
stick to the quality, not on the quantity. Yun ang gagawin nyo. Huwag nyo ibagsak ang presyo kasi hindi naman kailangan. Kasi kaya nga nilang bumili ng tagto 20 pesos dun sa SM na 500 ml lang 20 pesos kaya mong bilhin Tapos ibabagsak mo ng 15 pesos sa isang alaking galon na ganon, di ba? Baka mamaya inigib na yun sa tubig poso. Di ba? So, piece of advice. If you're going to buy a water sa mga nag-deliver sa inyo, huwag kayo basta bibili. Mas maganda i-check nyo pa din yung paano ba nila nire-refill yan. Paano ba nila hinuhugasan yung galon mo. Gaano ba ka-hygienic yung lugar nila. Diba? Mas maganda yon. Na-expired ba yung tubig? Definitely, hindi yan na-expired. Okay? Ang na-expired po yung mismong lalagyan. Yung bote, yun ang na-expired. Pero yung tubig, as long as malinis, walang bacteria, wala siyang expiration. Yung mismong plastic bottle ang na-expired. Meron mga bumibili din dito sa amin ng machine. Mahal yung machine mo. O, mahal yung machine ko. Kung di mo kaya, kung di mo gusto, di wag kang bumili. Sa amin naman, di namin nahabulin. We give you a good service sa machine, pero syempre, the price is right. So, wag kang mag-expect na makakabili ka ng mura. Tapos hindi ka rin mapapamura in the end. Wala pong ganun. Hindi po mura ang quality. Kasi Germany Pipes and Fittings are not cheap. Yung filtration namin from Scotland is not cheap. Yung aming design and system are not cheap also. Ang nakakatipid lang kami dito kung bakit mura ang machine namin is yung operation namin. Wala kaming binabayarang endorser. Ako lang. So, sabihin, wala akong TF. Yan. Ito lang endorser. Hindi ako nagbabayad ng artista. So, nakakatipid kami dyan. Pangalawa, kami dito, dahil nasa provincia area kami, sa Pangasinan kami, yung labor namin dito is hindi kasing taas ng Maynila. Sabihin, nakakasave kami sa manpower. Number 3, yung place ng operational ko dito, pag may-ari ko. Ibig sabihin, hindi kami nagbabayad ng renta. That's why naibabagsak ko yung presyo ng machine ko. Ibig sabihin, you get the good quality machine, but at the lower price. I could say mura yung offer namin. Kasi yung piyesang gamit namin, mamahalin. Pero yung service, okay. Yun ang maganda. Diba? Bakit naging maganda service? Ang tagal masira Pambira, may apo ka na, may anak ka na, hindi pa tayo nagkikita sa after sales Diba? So yung mga ininsulan nga namin, baka di na ako kilala nun Diba? Ang tagal-tagal masira Yung iba, nag-aapat na beses na bumili, 5 beses na bumili dito Pang 5 branches na nila, tuloy-tuloy yung pagbili dito. Ibig sabihin, kumikita yung negosyo nila.